Hello mga ka-farmlat, ayun nandito po kami ngayon sa Guinyangan, Quezon, kung saan ayun, titripping po kami, may kasama kami buyer, ayun sila. Ayan. Tinitingnan po namin itong 5 hectares po na 2.5 million na 50 pesos per square meter na tabing kalsada po na may frontage na mga 150 meters. And ayun, galing po silang Manila. So, binibisita po namin to. Guinyangan, Quezon po ito, pero dito po kami dumaan sa Santa Elena, Camarines Norte. Kaya, naging magulo lang po yung boundary dahil ito pong dinaanan namin na Camarines Norte na dati pong sakop kasi ng Calawag, Quezon. So Quezon pa po yung dati, kaya lang nasakop ng Santa Elena. Kaya magtataka kayo pag magti-tripping po kayo dito, eh may madadaanan tayong welcome to Bicol. Pero pag lampas natin doon, Quezon pa rin. Ayan. So, tara po mga ka-farmlat. So yan mga ka-farmlat, ang buyer po natin pala ay from Bulacan pa galing. Medyo malayo-layo. So ayun mga ka-farmlat, nag-ano na lang kami. Nagsakay na lang doon sa sasakyan po ng buyer. So flatland po ito mga ka-farmlat na accessible ng sasakyan dahil nga po tabing kalsada. Pero mga ka-farmlat, ang pasok po dito mga sasakyan ay yung matataas po. Hindi po kagaya ng mga sedan. Pasok po dito yung mga SUV type, mga 4x4. And yan mga ka-farmlat, ito yung binabaybay naman natin yung kalsada po. Yung property po ay right side. Ayan, banayad na lusong po dito. Then pagdating dyan, kapantayan po yan. At napakaganda rin po nitong property. Kung kayo po yung mga tipo ng buyer na gusto nyo may privacy, gusto nyo tahimik, na nature po yung nakikita nyo, at overlooking mountain view po yan. Ayan, ito na po yung dagat o tanaw po yung dagat dito sa property na ito. Yung mga farmland na nakikita naman na kapantayan na yan, naging pasture land po kasi ito ng baka, kaya wala po yung portion na yan ng mga tanim. Kaya dun sa mga kabili, pwede nyo yung lagyan ng bahay, tapos sa bintana nyo yung tanaw po yung overlooking na dagat. Or kung mahilig po kayong magtanim-tanim, yung malilibang kayo as retirement, so pwede rin naman po yung property. Yan po mga farmlat yung tinuturo ko. Diyan tayo nagpark kanina. Yan po yung sakop. Mula doon yan, tinatanaw natin ang video hanggang doon sa unahan, mga doon sa paglalakad natin galing sa taas. So ito naman yung papasok. Ayan po yung mga sakop na niyugan, mga ka-farmlat. So ito po ay vlog 104 sa mga gustong mas malaman pa yung detalye. Dahil available pa po ito, pwede nyo pong i-tripping, pwede nyo inquire. Ito mga ka-farmlat yung papasok. May tambak po itong mga bato-bato dahil ito po ay dating kalsada talaga. Yun nga lang, hindi naiba na lihis. Pero plano pong buhayin ni Kapitan na gawing kalsada ulit. Pero sa makakabili, yun nga po, masisipag po ang Kapitan ng barangay. Talagang tinututukan nila yung improvement sa lugar na to. So, ayan, ang ganda po ng property talaga mga ka-farmlat. Pwede nyo ipasok yung sasakyan nyo kahit sa kaloob-looban ng property dito sa place na to. So, at least nakita natin ngayon siya ng medyo mainit kasi nung nanggaling tayo dito, medyo maulan. Ayan. Ayan na sila. Dito sa side, overlooking mountain view. So napaka-relaxing ng lugar at ang klima dito medyo presko. May mga bahay pala doon. Doon niya siguro gustong itagos yung kalsada. Kaya plano ni Kap. Ayun si Kap. Ito tayo dito sa bahay ni Kap. Yan po ang lupa niya. Halos kapantayan. Maganda po dito. Dito po ay puro paper tree.
Ayun na nga mga ka-farmland, kung mas gusto nyo mas malaman yung details nito, ito po yung naka-vlog ko, vlog 104. So ito po mga ka-farmland ay video lang nung nag-tripping po kami. So ayun mga ka-farmland, summarize po, 2.5 million po ito na 5 hectares titulado. Ayan, 6 kilometers from National Highway, and from Manila 6 hours drive. So tingnan naman po natin mga ka-farmland yung Google Earth view. Ayan. Mga ka-farmland, sa gusto po makakita ng Google Earth view nito. So ito po yung mismong property niya. So dito po kami nag-park. Ayan, dito nag-umpisa yung video. Ayan yung sako po ng property. Ito po, yung frontage na binabaybay na yan. Hanggang dito po. Ayan. So yan po yung front ng property. And papunta po yan dito. Ayan. Ito na po yung bahay ni Cap. Ayan. Yan po ang sakop ng property. Papagano po yan. Ayan. So, ito mga ka-farmland, kung makikita nyo, bakit yung daan dito? Kasi proposed road sana to. Kaya lang, hindi yan natuloy dahil dito na idinaan. Yun nga lang mga ka-farmland, plano pong buhayin ni Cap yung daan na yan. Natatagos po dito sa kabahayan naman po dito papunta sa ilog para maging mas accessible yung mga property. And ang good thing mga ka-farmland sa property na to, itong daan na to itagusan to going sa National Highway going to Tagkawen, Quezon. Ito naman po going to National Highway papunta po ng Daet. Yan, ito po yung highway papuntang Daet. Ito naman po yung highway papuntang Tagkawayan, Quezon, papuntang Del Gallego, Camarines Sur. Kumbaga, ito po kasi Tabugon, ito yung going to Camarines Norte, ito yung going to Camarines Sur. So mula kung matripping po, mas maganda pong sa ngayon dito dumaan. Mula po dito, pag nasa Tabugon, magdadrive po tayo ng mga around 2 kilometers. Mga 1 to 2 kilometers. Then pag nandito na, magdadrive po ulit papunta dito. Yan yung mga madadaanan hanggang sa makarating po sa property. Ito mga ka-farmland, ito yung sinasubdivide po doon. Bawat lote 500 square meter, pero halos totally sold na po yan. So ang nagpa-project po ng kalsada dito ay Camarines Norte. So ang kagandahan dito, ito puro cemented na po dyan, kinukoncrete na dyan. Yan, makikita nyo, concrete po siya. Palabas naman po yan ng highway ng yan dito. So, dinidevelop na po yan. Ayan. So, pag nandito po kayo sa property mga ka-farmland, pag nandito ka, etong part na to dito, maganda maglagay ng farmhouse, tas ang bintana mo ay kita mo tong overlooking na dagat. Ito po yung overlooking na makikita mo doon. Itong Bashad Bay. Kaya yun po ang kagandahan sa property. Kapantayan po yun mga ka-farmland. Yan, makikita nyo. Flat po siya. Ayan. Ito po yung portion na pasture land. Hinuhulaan po yun ng baka kaya walang masyadong tanim. Ang tanim po dyan mga ka-farmland na niyog ay nandito po sa side na to. Ayan. Puro nyog po yan. Papaganon. So yan mga ka-farmland, hanggang dito na lang yung ating video. And marami pong salamat sa inyong panonood. Mga ka-farmland, ang location natin ay Barangay San Jose, Guinyangan, Quezon. Ayan. So magtataka lang kayo bakit may Bicol. Dahil mga ka-farmland, meron kasing dating sakop ang Quezon na siyam na barangay sa bayan ng Calawag na nasakop po ng Santa Elena, Camarines Norte. Kaya yung boundary naging magulo. Na po. Kasi yung sako po ng Quezon, ito po ay Guinyangan, Quezon. Papaganyan po yung sakop niya. Ayan. Palihis. Ano po? Para malinaw. So, dati po kasi ang history po, ang Guinyangan, Quezon, ayan, at Tagkawayan, Quezon, at Buena Vista, Quezon, ay iisang bayan lang po yan noon. Yan ay may pinakamalaking bayan. Nagkataon lang mga ka-farmland
na ang boundary nito ay ilog. Ganon din po sa boundary ng Tagkawayan, ilog din po yan. Kaya anong nangyari po, nahihirapan yung mga nanunungkulan dito sa bayan po ng Ginyangan na mapuntahan yung mga sakupan nilang barangay. Kaya anong nangyari, umiwalay na lang po ang Ginyangan sa kanila, nagtayo ng sariling munisipyo, and ganon din ang ginawa ng Tagkawayan, na kung saan pare-pares po yung bayan na yan, progressive na rin po na lugar. Ano po? So yun mga ka-farmlat, maraming pong salamat. Ang sarap mamuhay sa probinsya. Sariwang hangin at ang sarap sa tenga ng tawa ng mga bata. Ang sarap dito tumanda. Kaya kung wala ka pang probinsya, handang tumulong ang grupo namin para mahanapan po kayo ng retirement plan, investment farm, ganun din ang bakasyonan. Kaya tara na, dito sa Quezon Province habang mura pa ang mga lupa. Kaya sa mga nais pong mag-inquire, ayan po ang ating FB account, Facebook page, WhatsApp and Viber para sa susunod, kayo naman po ang maservisyoan namin. Maraming salamat po.